Ang isa sa madalas na pagtalunan at hindi mapagkasunduan ng iba't ibang sekta o mga grupong pangrelihiyon, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, ay ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Kung siya ba talaga ay Diyos o kung siya ba talaga ay tao lamang. Ayon sa mga taong naniniwalang si Jesus ay tao lamang, sapagkat ayon sa Biblia, si Jesus ay pinanganak lamang ng isang tao, ng isang babae na si Maria, at si Jesus ay lumaking kagaya ng pangkaraniwang tao, at napagod, nagutom, at nauhaw, na kagaya ng pangkaraniwang tao, natulog, at higit sa lahat ay namatay, na kagaya rin naman ang nararanasan ng pangkaraniwang tao lamang. Pero tika, ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? At dito po ay magbabasa tayo ng isang talata na mababasa po natin sa aklat ng Isaiah 7:14. Ganito po yung sinasabi. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Dito ay pinapakita natin kung paanong bago pa ipinanganak si Jesus, siya ay hinulaan. At basahin naman natin yung kaganapan sa aklat ng Mateo 1:21 hanggang 23. Ganito yung pagkasabi. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinilita ng Panginoon sa propeta na nagsasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Balikan natin yung senaryo ng ating binasa. Ang aklat ng Mateo 1, ang nagsasalita rito ay ang anghel ng Panginoon, at ang kinakausap niya rito ay si Jose. Si Jose ay isang lalaking matuwid, at nung malaman niya na si Maria ay nagdadalang tao, ninais ni Jose na hiwalayan si Maria ng lihim o pasikreto. Kaya dito napakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at kinausap si Jose na sinasabing, huwag mong hiwalayan si Maria, sapagkat ang kanyang ipinagbubuntis ay kalooban ng Panginoon. Ito ay lalang ng Espiritu Santo. Nangyari ito para magganap ang sinasalita ng Panginoon noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. At ang katuparan nga ay yung si Maria na dalaga na nagdadalang tao. Ipinaliwanag ng anghel dito na ano ba yung ipapanganak ni Maria. Sinasabi diyan ay si Maria ay manganganak ng isang lalaki. Pangalanan mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tandaan po natin, yung pangalang Jesus, mayroon niyang bayan na ililigtas, yung kanyang bayan. At nangyari ito, sabi ng anghel kay Jose, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, na ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, ng kahulugan ng ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. Ito yung isang puntong gusto makita natin, mga kapatid. Kung ang kahulugan ng pangalang Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos, saan ba talaga nanggaling si Jesus? Kung si Jesus ay tao lamang, bakit ang kahulugan ng kanyang pangalan ay sumasa atin ang Diyos? Samantalang nung time na yon, ang nakasalamuhan ng mga Hudyo na ipinanganak ni Maria ay isang tao lamang sa paningin ng mga Hudyo. Isang tao lang, hamak na tao na kinatisuran ng marami. Pero ang sabi diyan, ang kahulugan ng pangalang Jesus, ng pangalang Emmanuel, ay sumasa atin ang Diyos. Sino nga ba talaga si Jesus? Saan ba siya nagmula? O ano ba talaga ang kanyang likas na kalagayan? Magbasa tayo ng isang talata. Nakasulat sa aklat ng Mikas. Ganito yung nakasulat sa aklat ng Mikas 5:2. At ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. At dito, kung papansinin natin, yung isa pang hula patungkol sa ating Panginoong Hesus bago pa siya pinanganak, ay meron na siyang pinagmulan.
hindi lang doon sa sinapupunan ni Maria. Anong pagkasabi? Mula sa iyo, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula pa nung una, mula pa nung walang hanggan. Kaya yung Jesus na lumitaw, na pinanganak ni Maria, mayroong original yan, may origin yan. Ang origin yan mula pa nung una, mula pa nung walang hanggan. At pagka yan ay sinabing mula nung una, mula nung walang hanggan, walang ibang tinutukoy diyan kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang nagsimula sa walang hanggan, wala nang iba. Ano pang ibang katunayan? Sabi sa aklat ng Isaias 9:6, sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay pinanganak ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. At dito ay makikita natin kung ano ba talaga yung kalagayan nung batang ipinanganak ni Maria. Napakaliwanag nung kalagayan natin Panginoong Diyos. Sa aklat ng Mika, sinasabing siya ay nagmula sa walang hanggan. Pagdating sa aklat ng Isaias, maybe sa yun yung future na ng Panginoong Jesus eh. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Sa madaling salita, nasa kanya na yung kabuuhan ng katangian ng isang Diyos. Nasa ating Panginoong Jesus, yung kanyang pangalan ay tatawaging Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan.